Pasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa sa Kamara ang resolusyong layong amyendahan ang economic provisions ng saligang batas. Sa kabila niyan, muling kinwestiyon ng ilang kongresista ang proseso ng panukalang economic tsa-tsa. Nasa frontline ng balitang yan si Marian Enriquez. Pasado alas 6 ngayong gabi nang ipasa ng Kamara sa ikatlo at huling pagbasa ang Resolution of both Houses No. 7 o mas kilala sa tawag na economic tsa-tsa. 288 na mambabatas ang bumotong pabor, 8 ang tumutol habang 2 ang nag-abstain. Sa pamamagitan ng paglalagay ng katagang unless otherwise provided by law, target ng RBH 7 na luwagan ang mga restriction at buksan sa mga dayuhan ang pagmamay-ari ng public utilities, mga eskwelahan at advertising industry sa bansa. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, lilikha ito ng mas maraming trabaho at oportunidad para sa mga Pilipino. Malinaw ang panawagan ng ating mamamayan. Kailangan nila ng mas maraming trabaho. Kailangan din nating buksan ang ating ekonomiya para mas lalo maging matibay at matatag ito sa hamon ng makabagong panahon. Pero para kay Gabriela Party List Representative Arlene Brosas na isa sa mga tumutol sa RBH 7, questionable ang prosesong tinahak ng Kamara sa pag-amyenda sa konstitusyon. Wala sa ayos, wala sa tama ang isinasagawang proseso ngayon ng pagbabago ng konstitusyon. Nananatili rin tayong mapagbantay sa anumang hidden agenda kaugnay ng RBH 7. Hindi naman masikmura ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang pagbubukas sa mga dayuhan ng ating mga eskwelahan at public utilities gaya ng kuryente, tubig at komunikasyon. Inom lang ng tubig ang mga Pilipino ay kailangan niya magbayad ng water bill. Sa mga dayuhan, magbubukas lang ng bentilador ay magbabayad ng electric bill. Sa mga dayuhan, anong klaseng pambansang polisiya ito? Giit naman ng isa pang tumutol sa RBH 7 na si Albay Representative Edsel Lagman. It forfeits to foreign dominance Philippine posterity, is in violation of the constitutional policy of the country developing a self-reliant and independent economy effectively controlled by Filipinos. Ngayong pasado na sa Kamara, itatransmit na sa Senado ang RBH 7. Meron ding gumugulong na resolution of both Houses No. 6 sa Senado na nasa subcommittee level. Umaasa ang Kamara na ngayong Holy Week break, mag-uusap ang mga liderato ng dalawang kapulungan para pagkasunduan ang tatahakin ng dalawang resolusyon para sa economic tsa-tsa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.